Isang pamilya na naman ang inilapit sa atin at yung aming pinuntahan na to ay hindi ko sukat akalain na ganito ang kanilang sitwasyon. Mga kalingap, mga kababayan, para sa atin, para sa inyo, kaya ba natin tumira sa ganitong lugar na halos walang kapitbahay? Mga kababayan, mga kalingap, sa ating nakikita sa sitwasyon nila, sana maramdaman natin kung ano at gaano kahirap ang sitwasyon ng mag-anak na to. Sa palagay mo kaya? Bakit? Walang pera. Tay, nadinig mo yung pangarap ng anak mo. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kababayan, at ayan na mayroon na naman tayong pupuntahan na isang pamilya daw. At ito mga kalingap, mga kababayan ay inilapit din sa atin Willie Vlogs, At ang aming mga dadaanan ngayon ay kakaiba. Kaya mga kalingap, mga kababayan, tara samahan nyo kami sa aming pupuntahan. Let's go. Yun. Tayo ay mag-uumpisa na sa ating lalakbayin patungo doon sa ating subject. Ayan. Tayo ay nakasapatos, Nako. Tayo rito. So, pahinga muna kami siguro, mga kalingap, mga kababayan, kasi ako talaga ay hinihingal na, pansamantala, abang-abang lang po kayo sa aming pag-uusap ng pamilyang ito. Ayan kuya, pwedeng makipasok. Ilan ang anak mo kuya? 5. 6 o 5? 5. 5. Ilan taon na ang panganay? Nasa 8. O bakit nawala sila? Dumating lang kami. Nag-aaral. Ilan yung nandito? Lang, 4. Ilan yung nasa school? Isa, yung panganay. Si Ronald. Kuya, dito na kayo nagkukusina? Opo. Yan yung saingan. Ito yung saingan. Buti kuya, hindi kayo natatakot dito or kinakabahan? Hindi. Wala naman lang matatakutan. Kasi yun lang sa dinaanan namin, napansin namin na walang halos mga bahay. Yan talaga ang daanan yan papuntang kalsada palabas. So nung nilakad namin almost 20 minutes or 20 minutes mahigit. Lagpas pa.
Ay, grabe. Layo. So itong mga anak mo, pag nag-aaral, saan sila dumadaan? Doon din. Doon din. Oo. Ay, hala. Walang ibang daanan, yun lang talaga. Kaya minsan, linilinisan yung daanan pag matataas na. Kasi yun nga, no, nagtaka kami kasi parang walang dumadaan. Bakit? Madalang yung bahay na kami na lang nandito. Yung sa isang bahay dyan sa kabila, doon din sa kabila na dadaan. Mayroon din daanan doon. Oh, so ibig sabihin, yung dinaanan namin, eh, Kami lang ang nagdadaan dyan. Walang Oh. Kaya madamo-damo yung... So hindi kayo palagi ang lumalabas sa, kumbaga, sa baryo, ganyan. Pang isang lingguhan ng labasan. Pang isang linggo. Oo. Ay, grabe naman. Kasi mahirap nga ang pera. Bibili ka ng pagkain doon pang isang linggo. Susunod din naman isang linggo. So kuya, baka pwede makaupo tayo. Kasi nakatayo tayo. Ayan. Oh, ay ito na lang sa akin kuya. Ay ito na lang ang upuan ko. Ano to kuya, kabayo? Kudkuran yan. Kudkuran ng nyug. Walang upuan eh. Ayan, walang upuan. Walang upuan. So si ate, Ayan. ano pangalan ni ate? Annalyn Annalyn Luzano, Ilang taon ate? 38. 38 years old. Yun pala kuya, no? Nagkwentuhan pala tayo. Anong pangalan ni kuya? Rowel Ruel Lozano. Ilang taon? Na 45. 45. Ayan. Si ate ay anak ninyo. Opo. Anong pangalan ni ate? Sophia, Sophia. Ilang taon? 13. 13 years old. Nag-aaral. Opo. Anong grade? 7. Grade 7. Yun sila. Kuya, anong pangalan ni kuya? Joshua. Si kuya. Anong pangalan ni kuya? James. Akala ko Rafael. So ito, kwarto ninyo. Opo. Pasensya na kuya, ate ha. Inikot ko na yung inyong ano dito ha. Bakit may butas? Diyan lumalabas. Ikaw kuya. Pag pinagagalitan ka ni papa at mama, diyan ka lumalabas. Hindi. Si ate Sophia ay 13 years old. Sinong matanda sa inyo nun? Siya, Siya. So ilang taon na siya? 14. 14. Si yung isa? 6. 6 years old. Pangilan kang anak nila, papa at mama mo? Tulo. Pangatlo. So may panganay pa. Meron pang mas matanda sa inyo. Meron pa. Meron. Ilang taon na yun? Siya, Siya lang. Ikaw ang panganay. Oh, hindi nga. So pangatlo ka, meron pang panganay. si Ronald. Ronald Zamora? Hindi. Ay, hindi. Di ba ang kwento ni papa mo, nag-aral kayo? Anong oras kayo umaalis dito sa pagpasok ninyo sa school? Alas 6. Alas 6. Anong oras kayo nakakarating sa school ninyo? Alas 7. 1 hour. Oh. Sa pamumuhay ninyo dito, kamusta naman? Mabuti. Mabuti. Yung pagkain ninyo, okay lang? Hindi. Ilang beses ba kayo kumain sa isang araw? 2. 2. Araw-araw 2. Opo. Okay. Very good. So sa pag-aaral mo, kumusta naman? Okay. Hindi ka naman nahihirapan sa school ninyo? Hindi. Yung mga bayarin sa school, hindi ka ba nahihirapan? Kami. Nahihirapan. Ganun na ka naman. Anong trabaho ni papa mo? Kontraksyon. Construction. Alam mo ba kung magkano yung sinasahod ni papa mo? Hindi. Hindi pa. Okay, so relax ka lang ha. Ano pangalan ulit ni tatay? Rowel Ruel Lozano. Ilang taon tatay? 45. 45 years old. Anong trabaho ni tatay? Construction. Magkano tatay ang sinasahod mo sa pagiging isang construction? 350. Bago ka makapunta ng trabaho, mahirapan ka pang paakyat sa pupuntahan.
Alis dito ng alas 6. Darating, saktong papasok na sa trabaho. Yun. Break time ng alas 9, saka malalagyan ng ano yung sikmura. Minsan, aalis, wala pang kahit kape, wala. Mahirap talaga. Yun, wala na. Ano yan, tatay, yung pagiging isang construction mo, araw-araw naman? Minsan, katulad ngayon, na pondo, walang materyales. Di akong kapasok. Sa pagiging isang construction, tatay, ano pa yung additional na trabaho mo? Dito, naglilinis na lang dito sa pinag-alagaan ng nyugan. So, nag-aalaga kayo ng nyug? Oo, Ano yan sa inyo? hindi. Ang may-ari nito nasa Maynila, mga loba. So, ano yan? Ang produkto, ano ang usapan ninyo? Hati sa pagbininta yung kopra, hati kami. Ang may-ari. So, ibig sabihin, tatay, yung nyugan dito, ikaw yung nag-harvest. Oo, opo. Sa pag-harvest mo, may mga katuwang ka. Kaming itong mga anak ko, tinutulong ko lang. Itong pangalawang lalaki, Yun. Yung panganay mo, yun, katulong pa rin nakakatulong yun. na. So, itong mga to, nakakatulong na. Nakakatulong na rin, maghakot ng nyog. Pati ito. Oo, pati itong babae, tinutulong ko rin. Ilan ang anak mong babae, tatay? Isa lang yan. Nag-iisa. Oo, 4 na lalaki. Pati yun. Uy, galit si Bunso. kuya. Hello. Si Marco. So, yun nga, ang kwento mo, ikaw yung nag-harvest, kayong pamilya. Opo. Maliban sa inyong pamilya, wala na. Wala. So, ano yung pag-harvest nyo yan dito? Ano yan, every month? Or quarterly? Ano ba? Kada 3 buwan yan. Kada 3 buwan. Yun nga, quarterly. Oo. Yung pag nag-harvest kayo or nagkupra na kayo, di ba, nakwento mo na hati kayo ng Oo, may-ari. hati. So, magkano naman yung napapaghatian ninyo? Minsan, 1,000, 1,500. Kadalasan. Siyempre, pag may na yung kopra sa pagbinta, yun, yung matitirang pera, yun ang paghatian namin. Sa loob ng 3 months, swerte na maka 1.5. Oo, swerte. Paano yun? Buti na papagkasya ninyo yun. Pang yung iba bibili ng bigas para makakasya, yung kahit na hindi makabili ng ulam, mga gulay-gulay lang diyan sa pwede na. Basta mayroong makain. So, ang construction na yan, tatay, ano yan? Meron kang permanenteng pinapasukan or wala? Wala. So ngayon, dito lang ako sa malapit. Kapag matapos yan, na bahay dito sa pinagagawaan ko, pupunta naman sa Maynila para doon, malaki-laki yung sahod. Pumupunta ka rin ng Maynila. Opo. Kasi mahirap nga eh. Walang laging nandito. Walang makakain yung pamilya ko eh. Paano yan kung nasa Maynila ka? Papadala, Gcash. Oo nga, pero ang pinagtatakahan namin, ang pamilya mo nandito na halos walang kapitbahay. Sanay naman sila eh. Hindi ka ba, kuya, kinakabahan? Kinakabahan rin. Kaso wala tayong magagawa pag nasa malayo. Kasi talagang gusto natin yung makakita para mayroong pagkain yung pamilya. Kaya walang itiis-tiis na lang yung kaba. Ilang years na kayo nakatira sa ganitong lugar? Mga 7 taon na. 7 years. Oo. Grabe, no? Ate, kwento kasi ni kuya, siya ay nagkukonstruction. At pag walang construction or walang halos kinikita dito, pumupunta siya ng Maynila. Kayo ang naiwan dito? Kami. Ng itong mga anak ninyo? So ano naman yung mga diskarte mo or paraan dito para kahit pa paano makatulong kay kuya habang siya ay nasa Maynila? Meron ka bang
trabaho din or pinagkakakitaan? Wara man. Wala. Wara. So anong ano mo dito? As in, dito ka lang sa bahay? Wara man ako piga. Dito. Nagako sa mga eskwela. Inaasikaso mo lang yung mga estudyante. Opo. Sa pagtanim-tanim, ate, wala kayong mataniman dito na ano? Yaon para balingoy po tapos kamote. Meron naman ang tanim, kamuting kahoy, tsaka kamuti. Opo. Oh. Sa sitwasyon ng pamumuhay ninyo dati, ano ang sa tingin mo? Naghihirap ba kayo o hindi naman? Mahirap. Anong klaseng hirap, ate? Hindi man siya nagatrabaho. Wala man talaga. Kung hindi siya nagtatrabaho o wala siyang trabaho, wala talaga. So sa pagkain ninyo, ate, kumusta naman? Yung pang-araw-araw ba? So paglog niya nung linggo, makabili man ng 10 kilo. Paano pag naubos na yung 10 kilo? Naman siya magtrabaho. Naghahanap or dumidiskarte. So lagi naman kayong may bigas? Yaon pa ma. Meron pa naman. Di, ang tanong ko, palagi kayong mayroong bigas, hindi kayo naubusan ng bigas? Naubusan man po. Naubusan? Si kuya galit sa akin. Ate, ano ulit pangalan? Sophia. Sabi ni mama mo, hindi kayo naubusan ng bigas. Tama ba yung kwento ni mama mo? Hindi. Mali yung kwento ni mama mo. So, naubusan kayo ng bigas? Pagminsan. Si Papa ba masipag? Opo. Sa trabaho? O yun. Ikaw, ate, masipag ka rin ba? Ano yung sa palagay mo? Kasi ikaw isang estudyante. Tapos si Papa mo, siya yung tanging naghahanap buhay sa inyo. At si mama mo naman ay nag-aalaga sa inyo. Unang-una nga kasi may maliit pa. Sa palagay mo yung sa pag-aaral ninyo, maaabot ninyo yung inyong pangarap. Po. Okay. Ikaw, anong pangarap mo? Nurse. Nursing. Oh. Sa palagay mo kaya? Bakit? Walang pera. Tay, nadinig mo yung pangarap ng anak mo. Sabi ko nga, baka hindi maabot kasi mahal ang diyan sa nursing. Pang tuition. Contraction naman ng trabaho. Paano yan maabot? Titingga sila. Ang gusto ko, makatapos sila ng grade 12, ayos na. So, hanggang grade 12 lang yung... Oo, kasi wala namang perang pang sa kanila sa halimbawa, mag first year college. Wala na. Walang pera. So, maliban dito sa lugar na to, kuya, wala kang naisip na yung medyo malapit-lapit sa kalsada, ganyan, sa school nila, ganun. Itong inalagaan ko, hindi ko talaga inaalisan kasi pag matagal na kami rito, ang ko na lang, pag bininta nila, sayang naman yung kong hindi ko makuha yung walang kwenta yung pagtira namin dito. So kahit ganito yung hirap, kasi nga yung yung sitwasyon na matagal ninyo nang alaga itong nyuga na to, kaya papalitan ko na muna tong bahay naman pag ng pera. So, kailan mo planong mapalitan itong bahay mo, kuya? Tagal pa kasi mahirap ang pera. Pag naulan, natulo na rin. Ate, kumusta ka, ate? Bakit napapaluha ka? Ano ba yung totoong nararamdaman mo? Pwede mo bang may kwento? Ano ba yung pwedeng itulong namin sa'yo?
or sa inyo, sa pamilya ninyo? Lalo sa iyo na nag-aaral. Ano yung mga kulang sa iyo sa iyong pag-aaral? Pera. Pera. Aanhin mo yung pera. Bili ng gamit para pag-aaral. Bakit? Ano yung mga kulang sa school mo or sa pag-aaral mo? Pag may project, Hindi naman nagkukulang ang gamit nyo sa school. may kulang. May kulang. Ano yung pwede namin na itulong sa iyo? Maliban sa pera, ano pa? Para makapagtapos ng pag-aaral. Para makapagtapos ka ng pag-aaral. So ano nga uli ang pangarap mo? Nurse. Nursing. So kumusta naman ang mga grades mo sa ngayon? Matataas naman. Matataas naman. Oh, very good. Bakit naluluha ka? Wala na. Ayan, kuya, no? Yung iyong anak napapaluha sa dahilan na meron siyang gustong ikwento, meron siyang gustong sabihin, siguro nahihiya, no? At yung siguro, tapos na ano siya siguro sa akin na naawa na laging natrabaho, walang maski pambili cellphone nila, wala. Okay. Yun, sabi ko tiis-tiis muna tayo, pag nakakuha ng pera saka naman kabili tayong pangailangan. So ano yung, sa palagay mo kuya, ano yung pinaka mahalaga at importante dito sa inyo? Mahalaga, mapaayos ko tong bahay. Yun ang inaano ko sa akin. Yung sa pang-araw-araw ninyo? Kahit na kaunting makapagkita ng pera, nakabili naman ng bigas. Hindi naman masasapat sa ano, kapag maubos naman, maghahanap na naman. Yun ang inaano ko. Kaya minsan sabi ko, kailan kaya makaahon sa kahirapan? Ito, mga isang linggo naman, pipilit naman magkukupra para mayroon naman ang pambiling pagkain nila. Yung sa school nila, okay naman ba? Hindi naman sila nagkukulang? Kulang kahit na pangbaon nga, wala. Sabi ko, wala ako sa inyo maibibigay. Ano na lang muna kayo, magkape na lang muna bago pumasok sa eskwela para mayroon man lang laman ng tiyan. Kahit baon sa eskwelang perang pambili nila, wala maibigay. Kasi kulang nga yung, hindi sapat yung sahod sa kontraksyon. Ate, pag kayo ba'y pumapasok may baon? Wala. Oo. So paano na lang pag sa school kayo? Buti hindi kayo nagugutom sa school. Nagugutom. Pag nagbabaon naman kayo, mga magkano binibigay na baon ni Papa ninyo sa inyo? Cheese. 10 piso. Ano yan yung school ninyo maghapon? Opo. Maghapon. Nagbabaon kayo ng kanin? Hindi. So grabe kuya, totoo ba yung sinasabi ng anak mo? Kasi uuwi pa sila rito, balik naman sila papuntang school pakakain, tanghali. Maglalakad na naman. Minsan, inaatidan na lang ng pagkain sa school. So ngayon kuya, ano yung naiisip mo at ano yung para sa'yo o palagay mo na napaka-importante lalong-lalo na sa sitwasyon ninyo sa ngayon? Magagamit ng bata sa pag-aral. Tapos, babaonin nila sa pang-araw-araw. Katulad, tapos yung pagkain, tulad ng bigas. Kahit yung mga ano man lang,
mayroon ng kung mayroong makatulong, yun ang salamat sa mga mayroong makakatulong. So, yun nga kuya, no? Kami nasa scouting. Araw ng scouting, kami ay naghahanap ng mga pamilya na kagaya ng sitwasyon ng pamumuhay ninyo. Okay? At dahil sa kami ay naghahanap ng mga kagaya ninyo, kami ay walang dala kahit papaano. No, ate? Kami ay nasa araw ng scouting, no? At inaalam muna namin kung ano yung sitwasyon ninyo. At ito nga, nakita namin, tatay, yung sitwasyon ninyo. Ako mismo, tatay, humihiling sa iyo, no? Isang ama at sinanay. Dubling sipag. Dubling pagtsitsaga. Basta halos dublihin natin, no? Kasi ang sitwasyon, lalong-lalo na ng itong anak mo ay may pangarap. Ikaw, Totoy, anong pangarap mo? Anong gusto mo maging? Wala pa. Ikaw, kuya, anong gusto mong marating? Pulis. Pulis! Oh, grabe mga pangarap ng mga anak mo, kuya. Ikaw, ate, anong gusto mong marating? Anong gusto mong pangarap? Gusto ko tapos lang pa ako sa pag-paiskela sa mga akas ko. Gusto mo Umpo. pagpatapos ng mga anak. Umpo. So, gano'n lang, ate, no? Sipag, tiyaga, tulong kay mister, ano? Umpo. At magdasal po tayo, kuya, ate, na may magagandang puso or malalambot na puso na ang kanila ay pagtulong. At kung mapanood nila itong video ninyo, at lalong-lalo na si ate ay may pangarap, no? Makakarating po sa inyo kung ano yung tulong na ipapabot sa inyo, no? So, yun, kuya. Ano uli pangalan? Rowel. Kuya Ruel at ate Annalyn. Ate Annalyn, ano? At ate Sofia, kuya Joshua. At anong pangalan ni kuya? James. Pansamantala, kuya, kami ay magpapaalam muna, no? At wag po kayo mag-alala. Kung may makakatulong po sa inyo, buong buo po na ihahatid namin dito, no? Lagi kayong mag-iingat dito. Ate, pagpatuloy ang pag-aaral para makamit yung iyong pangarap. Okay. Ang pangarap mo ay maging Nurse. nurse. Oh. Okay, kuya, maraming salamat, ha, sa pagbahagi ng kwento ng inyong pamilya. Kailangan natin ng pagmamahal, tunay na walang katulad. Nag-iisang Kuya Bal, marami pa natutulungan at habang tumatagal, lumalawak ang paglingap, biyayan dala-dala at hindi na mawawala. Ikaw lang ang nag-iisa, Kuya Bal, walang katumbas ang dinulot mong saya sa mga taong tinulungan mong hindi naging iba. Itinuring silang kapamilya kahit di mo katugo, ginagbayan, inalalayan mo sila ng totoo. Tunay na walang katulad, kaya ka pinagpapala. Sana ingatan mo pati ang kalusugan mo. Ikaw ang liwanag sa dilim at sa kanila naniwala. Kuya Bal na walang sawang tumutulong na may pag-usa. Di namin malilimutan mga mabuti mong gawa. Nakasubaybay kami lagi na handang tulungan ka. Maraming man ang pagsubok, di kakayanyapan, santos matubang, hindi ka iiwan. Taos pusong pagtulong, nagkatatak na siya sa ating mga puso. Del santos matubang. Napakasaya sa damdamin na merong kagaya niyang may busilak na puso. Pero santos matubang, di malilimutan ng mga taong kanyang tinulungan. Patuloy pa rin sa kanyang adikain na nasimulan upang lalong pala
boses